Kada henerasyon ay may mga batch ng mga sexy stars. Ngayong 2020s, narito ang mga sexy star na namamayagpag sa pelikula at telebisyon. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin ang mga bagong Pinoy sexy stars ngayon. Ivana Alawi. Si Ivana ay isang Moroccan model na kilala sa kanyang sexy figure at magandang mukha. Nabigyan ng big break si Ivana bilang ang 2018 Playboy magazine cover girl. Hindi nahihiya si Ivana na tawagin ang kanyang sarili na hobadera sa social media. Pero maliban sa pagpapasexy, magaling din na aktres si Ivana. Ginampanan niya noon ang role ni Rina, ang girlfriend ni Gustavo sa FPJ's Ang Probinsyano at bilang si Lolita sa crime thriller na Sino ang May Sala. Sikat din siya na vlogger sa YouTube. Tony Labrusca. Magtatatlong taon pa lang sa showbiz si Tony Labrusca noon, kabilang na rito ang kanyang commercial na McDonald's noong 2016, pero agad na naging maingay ang pangalan niya after niyang gawin ang May-December affair movie na Glorious, kung saan marami siyang steamy sexy scenes with Angel Aquino. Ang pelikula na pinalabas sa streaming platform na I Want noong November 2018 ay instantly made Tony into a sexy dramatic actor. Maliban sa kanyang sexy image, ay may pagka-bad boy din ang reputasyon ni Tony dahil nasasangkot din siya sa mga kontrobersya. Gaya na lamang ng inakusahan siya ng pambabastos daw sa isang babae at ang pagwawala daw niya noon sa airport. AJ Raval. Si AJ ang anak na babae ng aktor na si Jeric Raval. Isa si AJ sa mga cast ng pelikula na Paglaki Ko, Gusto Ko Maging Porn Star. Nang matanong si AJ kung may tumutol ba sa kanyang desisyon na i-pursue ang sexy career, shinare niya na ang kanyang ama ay hindi siya sinusuportahan sa kanyang pagiging sexy actress. Ngunit nilinaw ni AJ na nasa tamang edad na siya at makaka-decide na siya sa kanyang sarili. Napasama rin si AJ sa pelikula na Death of a Girlfriend at lumabas rin siya sa long-running series na FPJ's Ang Probinsyano. Hindi mabibigo ang mga kalalakihang nagpapantasya kay AJ Raval dahil itinodo nito ang pagpapasexy sa kanyang launching movie na mystery love story na Death of a Girlfriend. Inamin ni AJ na hindi niya talaga gusto noong una na maging isang sexy star, ngunit ito raw ang nakita ng Viva na bagay sa kanya. Kaya't kahit nung una ay ayaw niya, she placed her full trust in her management. Diego Loizaga. Naging katandem ni AJ si Diego Loizaga, ang anak ng actor, producer, director na si Cesar Montano at ang veteran actress na si Teresa Loizaga. Inanunsyo noong August 2020 ng Viva Artist Agency na si Diego ay magkakaroon ng movie kasama si AJ. Huling napanood si Diego sa big screen sa comedy film na Pet Malu noong 2018. Ang 25-year-old ay nagpahinga sa limelight dahil sa personal struggles niya. At noong inanunsyo ang kanyang pagbabalik, sinabi ni Diego sa kanyang fans na they can expect more from him. Kasama na rito ang kanilang movie ni AJ na pinakita niya ang kanyang mas sexy at mature side. Paulo Gumabaw. Masayang-masaya si Paulo Gumabaw na siya ang napiling magbida sa pelikulang Lockdown ng FLA Films. Matapang at mapangahas ang Lockdown. Nakasama rin si Paulo sa I Want digital series ng mga batang pause noong 2019. Pagdating sa mga masiselang eksena, hindi rin daw nag-aalinlangan si Paulo. Si Paulo ay anak ng aktor na si Dennis Roldan at half-siblings niya sina Marco at Michelle Gumabaw. Cindy Miranda. Unang napanood si Cindy Miranda sa sexy movie na Adan kasama si Ren Escanio. Talagang humanga ang mga tao dahil bukod sa marunong siyang umarte ay napaka-sexy niya din. At nang ginawa ni Cindy ang Nirisa, isang sexy movie, ay nakaparehas niya ang aktor na si Alger Abrenica, kung saan meron silang love scene na kilala ring hindi umuurong sa mga ganitong maiinit na eksena. Sa ginanap na virtual media con ng Nirisa, ay natanong si Cindy kung ano ang mas nahirapan siyang gawin, ang love scene sa kapwa babae o sa lalaki. Natawa muna ang sexy star. Ibinuking ni Cindy na lahat naman raw kasi daya naman lahat. Wala naman talagang totoo. Ngayon lang July, marami ang nagsasabi na siya raw ang dahilan ng paghihiwalay ni na Alger Abrenica at Kylie Padilla.
Ngunit magalang naman na sinagot ito ni Cindy ng I'm not the third party. Thanks. For the record raw, hiwalay na sina Kylie at Alger na mag-umpisa ang shooting ng ni Risa kaya absuelto si Cindy na biktima ng mistaken identity dahil hindi siya ang third party na tinutukoy ni Robin Padilla. Rob Gomez. Madalagdagan ang listahan ng mga artista mula sa Estrada Ejercito Clan dahil ipinakikilala sa A Girl and a Guy ang 23-year-old na si Rob Gomez. Si Rob ay anak ng former actress na si Kate Gomez at pamangkin ni Gary Estrada. Si Eric Mati ang direktor ng A Girl and a Guy na may super sexy na kwento tungkol sa relasyon ng millennials na kinunan ang mga eksena sa Baguio City. Si Eric Mati ang pumili kay Rob para maging lead actor ng A Girl and a Guy. Ang A Girl and a Guy ang unang movie assignment ni Rob, pero lumabas na siya noon sa isang episode ng Pidol's Wonderland, ang dating comedy series ni Dolphy sa TV5. Ren Escanio. Meet the alluring and captivating na si Ren Escanio na gumanap na si Clarice Padua, ang anak na babae ng karakter ni Tirso Cruz III sa Ang Probinsyano. Struggling actress si Ren noon nang mapasama siya sa season 4 ng Lip Gloss ng TV5 noong 2009 kasama si Lavi Po. Nasundan ito ng Legacy, ang 2012 drama series ng Kapuso Network. Baguhan pa lamang noon si Ren kaya hindi siya masyadong nagmarka sa mga televiewers. Nag-umpisa ang pagsigla ng kanyang acting career nang mapasexy siya sa Adan at Untrue. Noong March 2021, nagsalita si Ren na baka hindi na maulit ang mga daring scene na ginawa niya sa Adan at Untrue dahil sa kanyang kagustuhan ito o ng atensyon sa seryoso na pag-arte. Inamin ni Ren na ang pagpapasexy sa kanyang mga nakaraang pelikula ang dahilan kaya napansin siya ng mga tao. Nanindigan si Ren na importante sa kwento ng pelikula ang mga paghuhubad at pagpapasexy niya sa harap ng kamera. Royce Cabrera. Ang talented kapuso hang na si Royce Cabrera ay nakakuha ng mga atensyon galing sa mga netizens dahil sa kanyang mga photo sa Instagram, lalo na kanyang sexy mirror selfie na pinakita ang kanyang magandang katawan. Nakilala si Royce dahil sa kanyang performance sa 2019 Cinemalaya movie kasama ang aktor na sina Cocoy De Santos at Ricky Davao. Pagkatapos sa kanyang pagpirma ng kanyang contract sa GMA Artist Center, naging busy na si Royce sa maraming projects. Lumabas siya sa GTV fantasy rom-com series na may fantastic pag-ibig. Napili rin siya na maging parte sa Kapuso drama series na Nagbabagang Luha. Chloe Barreto. Chloe Barreto is every inch a star in her launching film C-Lab from 316 Productions. At lumabas rin si Chloe sa anak ng macho dancer ni Joey Lamangan. Ito ang launching movie ni Chloe at pinuri ni Direk Joel ang pag-arte ng baguhang aktres. Kahit nabaguhan si Chloe, na-impress niya si Direk Joel Lamangan na sinasabing naaalala sa kanya ang veteran actress na si Jacqueline Jose. Chloe is sexy and daring in C-Lab at pinari siya kay Jason Abalos at sa newbie na si Marco Paulo Gomez. Sinabi ni Chloe na sinusuportahan naman siya ng mama at papa niya, ngunit hindi niya alam kung ano ang reaksyon nila sa mga sexy scenes niya sa movie. Naniniwala si Chloe na she did well in her role dahil binigay niya ang kanyang full trust sa direktor na kahit ginagawa niya ang mga sexy scenes, wala siyang reklamo dahil alam niya na andyan naman ang kanyang direktor na mag-guide sa kanya. Natalie Hart. Isang natural stunner, a major inspiration and a hands-on mom naman si Natalie Hart at isang living proof na superwomen do exist. Kilala si Natalie sa kanyang sexy roles sa Sin Island at Kusina Kings. Hindi talaga maikakaila ang incredible sexy aura ni Natalie. Noong 2016, kinilala ng International Film Festival Manhattan ang pag-arte ni Natalie sa pelikulang Siphayo. Sinabi ng sexy actress na tanggap niya na naudlot ang pamamayagpag ng kanyang karera, lalo na sa pagpapasexy dahil sa pagbubuntis niya. Pero wala siyang pagsisisi dahil iba raw pala talaga kapag isa ka ng ina. Ngayon nakabalik na siya na ibtin ang kapayatan at kaseksihan niya. Okay lang daw siyang magpa-sexy sa mga pelikulang ginagawa niya, pero may limitations na at tinitingnan muna niya kung kailangan ba talaga sa pelikula. Kate Thompson. If nudity will make for a juicier and better story, I'm willing to do it. The role required it. Ito ang sinabi ni Kate Thompson. Si Kate ay sumang-ayon noon ng pagpapakita ng kanyang behind during sa isang steamy love scene nila kasama si Ivana Alawi sa mystery drama series na Sino ang May Sala. Ang controversial scene ay mapapanood noon sa streaming app na I Want. Alexa Miro.
At her early age ay gusto na ni Alexa Miro na mag-artista. Sumali siya noon sa munting Miss U sa MTV. Pero naudlot ang kanyang pangarap na mag-artista nang mas nag-concentrate siya sa pag-aaral. Pero kahit nung nasa college siya ay hindi nawala kanyang passion sa pag-arte. Ang pakiramdam niya ay mailap talaga ang showbiz kaya nag-commercial muna siya. Ngayon ay bida na si Alexa sa sensual drama film na A Girl and a Guy ng Reality Entertainment na si Eric Mati ang direktor. Partner niya sa pelikula ang showbiz royalty na si Rob Gomez. Sunshine Gimari. Nag-trending si Sunshine dahil sa kanyang pelikula na Kaka. Isang Cebuana si Sunshine. Isa ring Instagram star at vlogger si Sunshine. Na-discover siya ng Viva sa Instagram. Noong 2014 ay naging featured model siya ng FHM. Isa rin siyang negosyante dahil may beauty salon siya sa Cebu. Sa lahat ng mga sexy stars na nabanggit, sino ang pinaka-sexy para sa'yo? I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!